Thank you sa pag-invite. Okay. So, yan. Thank you din sa In-Global. Papa natin In-Global. Yan. So, from Bicol po ako. Sino yung mga taga Bicol? Yan, mga taga Bicol. So, from Bicol po ako. Ang bahay po namin malapit sa Mayon. Cover kami ng 6 km danger zone. Kaya pag nagputok yung Mayon, nag-evacuate kami. Kaya huwag ka magtaka bakit ang itim ko. Nung pumutok po, yung laban natakot sa akin. Diba? So, from Bicol, diba? So, pero, ano ako, matagal na din po ako sa Laguna. So, since 2028, nandito na ako sa Laguna kasi dito ako nagtrabaho. Okay, pero before ako nag-Laguna, madami ako naging work experience. Okay, na-experience ko maging kargador. Diba? Sino naging kargador dito? So, naging kargador ako ng buhangin, graba, pag nagpapatrabaho yung mga kapitbahay, tama? Yes! So, naging kargador ako. So, ang ano ko nun, ang bayad nun, per lata ng buhangin sa graba. Tapos, na-experience ko maging kargador ng mga troso. Sino na-experience nun? Yung troso galing sa bundok, ilalaglag sa ilog, tapos iaakit ulit, ilalagay sa may kalsada. So, ang bayad naman nun, per bullpit. Tama? Yes. Tapos, naging baggage boy. Alam yung baggage boy? So, yung mga naghahakot talaga. So, ganun yung na-experience kong trabaho. Then, na-experience ko din maging construction worker. May mga construction worker po dito. So, nag-construction worker din po ako. Then, yan, naging pedicab driver. Sino dito taga-pedicab sur? So, nag-pedicab driver po ako sa Kamsur. Kumikita ko ng mga 200 to 250 isang araw. Pero maghapon na yon, nasa kalsada ka. Nagpe-pedicab. Ang pamasahe nun, 5 piso. That time, kumita ng 220, malaking bagay na yun para sa akin. Tapos sino dito yung gusto kumita ng pera, madaming pera, tapos nagta-travel? Kasi ako po, noon pa man, madami ng pera, hawak, saka nagta-travel. Why? Na-experience ko po dito mag-conductor. Yan po yung buhay ko yung conductor eh. Diba? So, kung mapapansin nyo, diba, yung mga work experience, naging factory worker din. So, 2012 to 2008 to 2012, nagtrabaho ako dito as factory worker dito sa Langcon, Technopark. So, 4 years ako nagtrabaho. Akala ko pa nagtrabaho kagaganda buhay, pero hindi pala. Kasi 4 years ako nagtrabaho. Sa 4 years kong pagtrabaho, nakapag-ipon naman. Payslip, uniform, eye bag, tsaka sama ng loob. Diba? Sino mga factory worker dito? O ganon. So, then, kung mapapansin nyo, yung mga trabahong pinanggalingan ko mahirap. Tama po ba? Yes. Kaya nung sumali ako sa networking, napakadali na sa akin ang networking. Bakit? Alin mas mahirap? Mag-construction worker, mag-networking? Construction. Ha? Construction worker. Mas mahirap mag-construction. Alin mas mahirap? Mag-kargador, mag-networking? Kargador. Kaya napakadali sa akin. Yung iba nahirapan, tama? Kung hindi ka daw ipinanak ng mayaman, wala kang karapatan magreklamong mahirap. Walang mahirap sa taong porsigido. Yes. Ang kailangan, gusto mo maging madali yung pagninegosyo, tanggalin mo yung word na hirap. Nakigets po ba? Walang mahirap, sadya lang baka hindi mo pa alam. Okay, so ganyan ako nag-start, tapos ang nakapag-invite sa akin dito, stranger, totally stranger. Ito ako dati, oh. Yan. Ay, hindi ito pala. Oh. Ang nag-invite sa akin, stranger. Na-invite lang ako sa mini-stop dyan sa complex at tanong sa akin, kung gusto ko daw ba yumaman. Kayo pag tinanong, gusto ba yumaman? Yes! Yan din yung sagot ko sa kanya. Nga lang, nung nilatagan ako ng negosyo, kailangan daw ng puhunan. Doon ko na-realize na malaki pala yung problema ko financial that time. Why? Imagine mo, 4 years na ako nagtatrabaho, wala man lang akong pera. Ikaw, nung na-invite ka dito, may pera ka ba? So malaki ang problema mo, financial. Pero hindi ko ginawang dahilan yon para hindi sumali. Ginawa ko siyang motivation para gawin yung negosyo. Kasi kung wala kang pera ngayon, ang tanong, hanggang kailan gusto mo wala? Pera. Tama? Sabi nga, pag gusto may paraan. Pag ayaw mo namin, ginawan ko ng paraan. Ito ginawa ko dito, nagsanla ko ng ATM. First and last na pagsanla ko ng ATM. Okay? And guess, ano nangyari nung magsanla ko ng ATM? Grabe yung transformation na ginawa. Okay? So, from may puhog, naging kalmo. Okay? So, grabe transformation. Then, ito yung first
Check ko dito, nag-start ako sa business, 4,000, January 18, 2012. 4,000, malaki maliit. Malaki. Malaki kahiyan. Tama? Pwede yung ibang inisip, ang liit naman yan. Ganun po talaga. Lahat ng malaki nagsisimula sa Maliit. masyado ka lang mainipin. Apply, bakit ganun? 5 months na, wala pa rin akong 1.8 at 1.8. As ba't ganun, 1 year na, wala pa rin 1.8, 1.8. It takes time. Huwag ka lang mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Talo mainipin. Nagigets mo ba? Talo mainipin. So huwag ka mainip. Ako, after 8 years doing the business, ginaga ko, ito yung na-experience kong income dito. Wow. Okay? Pinakamalaki ko kinita dito, pandemic time, isang buwan, 780,000. Wow. So bakit ka maiinip kung malaki naman pwedeng kitain mo after a years? Tama ba? Kaya wag na wag kang maiinip. Bakit? Ang pinag-uusapan natin dito, milyon. Tama? So wag ka mainip. Okay? Then after nun, grabe yung nangyari. Ito pa ko nung nag-start sa business. Kung mapapansin nyo, sobrang payat. Tama po ba? Sobrang payat. Ngayon nga, di na alam paano mag-diet. Ayan o. Imagine mo, kalbo na, naka-orange ka pa. Ano kulang dyan? Kulang ang print ng letter P. Parang kakalabas lang ng rehab. Tama ba? Yes. Ito, imagine mo yung ganyang itsura. Maybe yung iba sa inyo, pinanghinaan ng loob. Tama. Tama? Eh kasi bro, pangit ako eh. Ano na lang ako? Tama? Kung napapangitan ka sa sarili mo, ano na lang ako years ago. Tama? Tama, yes. Pero hindi, dati kasi nang simula ako, dumating sa point na pinanghinahati ako. Kasi alam mo, kaya ko i-handle yung rejection. Ang mahirap sa akin nung nagsisimula, alam mo kung ano? Yung discrimination. Kasi i-judge ka ng prospect based on physical. Appearance. Nag-o-offer ka ng payaman pero ang itsura mo pahirap. Tama? Palapit pa lang ako sa prospect, yung prospect palayo na. Hindi dahil ayaw sa business, natatakot po sila sa akin. Offliner po ako dyan sa Target Mall. Pag yung prospect na upo, may bag sa kaliwa, tatabihan kong ililipat yung bag sa kanan. Alam mo bakit? Akala niya snatcher. Pero guys, nagawa ko. Tama? Kaya print ko? Huwag ka mang panghina-hina. Huwag mo i-question yung sarili mo. Minsan kasi kino-question mo sarili mo, kaya ko ba talaga? Huwag mo i-question. Eh kasi pangit, hindi nga nagawa nga ni Prince eh. Tama? Ilamang ka sa akin ng ilang paligo eh. Tama ba? Kung mas may tsura ka sa akin, china-challenge kita. Kung nagawa ko, anong dahilan para di mo magawa? Yes! Kasi, ito tandaan mo, ang pagyaman, wala sa itsura. Yes! Kasi kung ang pagyaman nasa itsura, sana lahat ng pogi maganda, mayaman na. Yes! Huwag mo i-judge yung sarili mo kasi maitim ka. I-ano na lang ako sunog. Ang pagyaman, wala yan sa kulay. Tandaan mo yan. Kasi kung ang pagyaman nasa kulay, sana lahat ng maputi, makinis, mayaman na. Huwag mo i-judge yung sarili mo na hindi mo kaya kasi matanda ka na. No. Meron dito 70 years old, kumikita ng milyon. Huwag mo i-judge yung sarili mo na hindi mo kaya kasi bata ka. Maganda nga yun, bata ka nagsimula sa negosyo, bata ka, yayaman. Huwag mo ito ang sarili mo. Kasi probinsyano ako. Taga-probinsya din ako, nagawa ko. Kailangan lang dito, punong-puno ka ng tiwala sa Sarili. Paniwalaan mo sarili mo. Naniniwala ka ba? Yes! Kahit walang naniniwala sa'yo, okay lang yan. Ang importante, ikaw sa sarili mo, naniniwala ka. Yes! So, ako siguro, ang puhunan ko sa sarili, yung tiwala. Grabe, yung confidence level ko sa sarili, talagang na-boost ng todo. Okay, paniwalaan mo sarili. Nagigets mo ba? Sabihin mo lagi sa sarili mo, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Kaya ko to. Sabi ng isa, kaya ko to. Wala na. Okay tayo doon? And guys, grabe yung nangyari sa akin. Di ba? Nagtutok, na-inspire. Years ago, katulad mo din lang ako nandyan. Nakikinig sa mga speaker, na-inspire. And sinasabi ko sarili ko, gagalingan ko sa sipagan ko para someday ako na rin yung na-inspire and right now nangyayari. Yes! Tama?
Ayan. So, first car ko dito, February 25, 2012. First car. At age of 24, nag-drive na ako ng first car. Ako yung kauna-unahang may sasakyan sa pamilya namin, kauna-unahang may sasakyan sa barangay namin. Before ako matulog, every night na nagsisimula, ini-imagine ko gabi-gabi. Pauwi ako ng probinsya. Di ba kaya mo i-visualize yung lugar nyo? Yes. Ini-imagine ko yun, pauwi ako, dadaan sa may ilaw, tapos makikita ng taga-barangay namin, magpapark ako sa harap ng bahay namin, di nakikita ko yung itsura ng nanay ko, nagugulat. Sino yung may kotse na yan? Tapos magugulat siya, uy, pugi bumaba, anak ko pala yan. Lahat yun nag-manifest. Wow. Okay? Kaya nga, sa mga onliner dito, huwag ka muna pauwi-uwi ng probinsya. Okay? Magpayaman ka muna dito. Umalis ka sa probinsya ng mahirap, huwag ka papayag, babalik ka ng probinsya, mahirap pa rin. Yes. Ang goal mo, pag uwi ng probinsya, hindi ka nakilala ng taga dun sa inyo. Yes. Okay? Kasi ganito siya. Di ba umuwi ka ng probinsya? Ay, pre, nagbago ka na. Minsan nagkagalit ka. Pag sinabi sa'yo na kakilala mong nagbago ka na, huwag kang magalit. Matuwa ka. Bakit? Ibig sabihin, may ginawa kang pagbabago. Pero pag sinabi, pre, ang astig, wala pa rin sa'yo nagbago, magalit ka. Ilang taon ka na, walang nangyaring bago sa'yo. Yes. Tama? So ang goal mo pag uwi ng probinsya, hindi ka nakilala. Nagigets mo ba? Tapos na-enjoy ko po yung buhay kaka-travel. So naikot ko po ang Luzon, Visayas, Mindanao kaka-travel. So, ang sarap po, ang sarap may pera. So, one time 2013, nag-North Luzon Loop ako, from Laguna, La Union, Bigan, Ilocos, Pagudpod. Tapos pumunta ako ng Apari, Tugigaraw, then sa Baler, then back to Laguna, 6 days travel. Dala ko pick up ko. Kasagsagan ng pandemic yan, mahal ang gasolina niyan. Umabot ang gasolina ng 80 pesos. Yun yung pinakamasarap na travel kasi madami nagta-travel pero habang nasa travel, ang iniisip nila pauwi. Bakit? May pasok. Madaming nasa travel, habang nasa travel, nagbabudget ng pera. Yan yung pinakamasarap na travel kasi wala akong iniintinding oras at pera kasi alam ko meron ako. 6 days travel, ang expenses ko 48,000. Pero within 6 days, kumita ko ng 210,000. Okay? Ayan. So, ang sarap po niya, grab. Ako talaga, single pa kasi, ini-enjoy ko po talaga yung buhay kaka-travel. Diba? Alam mo, ma-appreciate mo ng todo yung Pilipinas. Ang ganda pala ng Pilipinas. Ang sarap pala naman pera kasi madami ka mapupuntahan. Alam niyo po, pag may pera ka, lumalaki yung mundo ginagalawan mo. Pag wala kang pera, maliit yung mundo ginagalawan mo. Kaya magpayaman ka, magsipag ka, galingan mo, sipagan mo. May mga tao nag-i-invest ng milyon-milyong pera sa mga pasyalan. So, kailangan mo lang puntahan ito sa Palawan. Iba na kapag Palawan naman, Palawan Poncha. Diba? I-goal mo Palawan, i-lead mo Palawan kasi ibang level yon. Fortune Island, yan, sa Ilocos po yan. So, halos pabalik-balik na nga po dyan eh. Yan, ang ganda niyan. Gusto mo yan ma-experience? Yes. Sipagan mo. Kung nagawa ko, I'm sure kaya mo rin gawin. Okay? Yan yung buhay na nag-aantay sa'yo. Yan yung bagay na pwede mo ma-experience kapag sineryoso mo yung negosyo. Ayan, Mount Ulap. Halos yung iba dyan, pabalik-balik na po ako dyan. Ang sarap, ito Batanes. May taga Batanes ba dito? Sino nakapag-Batanes na? Pangarap to ng madaming travelers. Ang ganda dyan, promise. Mas mahal magpunta ng Batanes than mag-Hong Kong 3 times. Ganun kaganda yung lugar na yan. So, until now, fresh pa sa utak ko yung ginawa namin dyan. Sobrang ganda dyan, Bacolod. So, sa isang buwan, siguro mga 2 or 3 times po talaga ako nagta-travel. Yan. Kaya huwag kayong magtaka bakit ang itim ko. Diba? Dati daw, ang basihan ng may pera, makinis, maputi. Ngayon, iba po. Pag may pera ka, may itim, lagi nagta-travel. Okay, tapos ito, pinatubo. Ikon nyo to, ang ganda dyan, ibang level dyan sa pinatubo. Tapos ito, family. Nung nag-start ako sa business, diniscourage ako ng tatay ko. Sino dito dinidiscourage ng pamilya? Hinahanapan ng resulta ng pamilya. Pag hinanapan ka ng resulta ng pamilya, hinahanap sa iyo yung kotse, positive, negative. Positive yun. Ibig sabihin yung pamilya mo naniniwala na magkakakotse ka. Yes. Hinahanapan ka ng milyon, positive yun. Ibig sabihin sila naniniwala na magkakaroon ka ng Milyon. kaya kailangan mong sipagan.
Yung tatay ko, negative nung nag-start. Nag-join ako Saturday, Monday, nagbaback out na ako. Sabi ko, tay, sumala ko sa negosyo, nagsala ako ng ATM. Sabi niya, bakit ka dyan nag-join? Dapat yung pera pinang-join mo, dapat pinadala mo na lang. Ganun pala magugulang. Kaya pala ayaw pa sila kasi yung gusto yung pera, kanila. Dahil joke lang. So, nung nag-start sa business, halos wala rin may ibigay sa pamilya. Ilang taon na wala akong naiabot, pero tiniis ko yun. Ginalingan ko, sinipagan ko nung gumanda income na kapag payback ako sa kanila. May right time ang pag-payback. Kaya doon sa mga dinidiscourage ng pamilya, okay lang yan, galingan mo, sipagan mo, ipakita mo sa kanila na tama yung desisyon na ginawa mo. Nagigets? Yes. Ayan, so ganyan, no? Tatay ko. Yan. Tapos ito, 2018, nagkapag-Boracay kami. Sinama ko sila sa Boracay. Nung una ayaw. Sabi ko, tayo na, magbuburakay tayo. Sabi niya, wag na lang, pirahin mo na lang. Magulang talaga, no? Oh. Pero na-convince ko silang sumama. And guess, ang nanay ko, airport pa lang, parang nasa call center na. Ano ginagawa ng call center? Matawag. Lahat ng nasa phonebook ng cellphone niya, tinatawagan, hello, nandito kami sa airport ngayon, paburakay kami, 3 days kami dito. Tinatawagan, ang daming tawag. Tapos, ang pinakagusto kong moment niyan, yung nasa aeroplano, ang unang naupo, nanay ko. Pangalawa ko, ang last na upo, tatay ko. Bago umupo yung tatay ko, sabi niya ganito, thank you na, kundi dahil sa'yo, hindi ko ma-experience sumakay ng aeroplano. Sa yung point mo, galingan mo, sipagan mo. Baka yung nanay, tatay mo, pangarap din nila sumakay ng aeroplano. Yung mga magulang natin may pangarap yan sa buhay, baka din nila nakuha kasi busy sila magtaguyod para sa atin. Tama ba? Tama. Okay, tapos ayan, nung pagdating ng Boracay, sobra, baliw na baliw sila doon. Ang daming picture. So kaya, alam mo, every time na uuwi ako ng Bicol, lahat ng picture video namin sa Boracay, pinag-confile yun ng tatay ko. Umabot ng 1 hour yung mga video picture. Pag may fiesta, birthday, okasyon sa amin, piniplay yun. Ganun kabaliw ang tatay ko. Tapos pag umuwi ako, fresh pa sa utak nila, yun nangyari sa Boracay. Tumawag nga ako nagtatanong ng travel. Okay, kailangan galingan sa paga para makapag-travel ulit. Okay? Yan, tapos, yan, ito. Ang tatay ko kasi driver. Pag umuwi ako, may mga time na umuwi ako noon, pumupunta pa siya dito. Sinusundo ako, makapag-drive lang ng kotse. Pag nandun naman ako sa amin, kahit wala siyang schedule sa bayan, gagawa yan ng schedule, makapag-drive lang. Kung baga sa Bicol, ang tawag doon na Leon. Di ko alam tawag sa Tagalog. Ayan. Tapos ito, nakaraan, nag-iati kami sa Subic, sinama ko sila. Ang sarap. Ano kaya pakiramdam, mapa-experience mo to sa magulang mo? Tama? Yes. Makapag-iati. Ibang level yan eh. Ito, ano to? Ano tawag ito? Jet ski. Jet ski. Sabi ko, tay, mag-experience ka doon, mag-jet ski. Sabi niya, hindi, wag na. Ayaw ko. Pagdating ng jet ski, siya yung una nakasakay. Baliw, di ba? So, ang sarap ng ganyan, kaya galingan nyo, sipagan nyo. Yeah, tapos nakapag-travel din ako international, so nakapunta ako ng Cambodia. Yeah. Ito, Hong Kong. So, ang Hong Kong, quarterly, sa loob ng isang taon, 3 beses ako mag-Hong Kong. This coming October, pa-Hong Kong naman ako kasi yung grupo ko talaga nasa Hong Kong. So, nagtitraining ako doon every quarter ng every other 3 months, yan. So, pabalik-balik ako dyan. Tapos, yan, Hong Kong. Tapos, ito naman, Macau. Nung mga una ko punta Macau, kasama ko lang cross-line ko, upline ko. So, sabi ko, gagalingan ko si Pagang ko, dadalhin ko dito mga core leader ko. Eh, nangyari yan last year. Sinabi ko yung mga core leader ko sa Macau. Then, yan, sa Macau po yan. Tapos, ito naman sa Vietnam. Then, Thailand. Tapos ito sa Singapore, this coming October, nasa Singapore din ako kasi magte-training din ulit ako doon. Okay? Yung Hong Kong tsaka Singapore, binababaan ko talaga. Then, ayan, tapos Singapore. Then ito nung nakaraan lang sa Korea. Anyong sa'yo. Ayan. Okay? Tapos, YOLO. Pwede sabihin mo, ang ganda, ang sarap ng buhay naman ni Prof. Riggs. Madami din po akong challenges na pinagdaanan sa buhay. Pero hindi ko siya gaanong ramdam kasi ini-enjoy ko yung buhay. So yun dapat importante sa'yo na kailangan i-enjoy mo yung buhay. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundo, tama? Tama.
piliin mo maging masaya palagi. Nagigets? Okay? Then, ayan, so na-experience din po, yan, mag-yate. Yung lifestyle ng mayaman, unti-unti na-experience. Kung gusto mo daw yumaman, dapat yung ginagawa ng mayaman, ginagawa mo, yung pinupunta ng mayaman, pinupuntahan mo. Okay? So, ayan, goal. Yan. So, ganyan yung lifestyle na nangyari. Tapos ito, tatay ko. Ayan. So, di ba? So, si Chini to, 2012, na-meet ko siya. Ordinary distributor ako. Ang bag na to, ang laman niyang business kit. Tapos, meron niyang laman na kape. Pag ayaw ng prospect, binibentahan ko ng kape. Ordinary distributor. Tapos, pag 2017, na-meet up ko siya, pareho kami part ng top 500 ng Inc. Global. Okay? Tapos, buong pamilya namin, ginagawa namin negosyo. Family business. Oh. Sino dito member ang mga family? Oh, eto, baka malito kayo, asan ako? Eto ako ha. Yan. So, nung bata ko, Grabe. nung bata ko, di ko ma-appreciate yung kulay ko. Sobra. Alam mo, dumating sa point, kina-question ko tatay ko. Sabi ko, dapat siya na lang tatay ko para mas maputi ako eh. Ginaganon ko eh, kasi di ko ma-appreciate yung kulay ko eh. Nung bata ko, lahat ng pangungutya, na-receive ko. Ang tawag sa akin, black, blackjack, agta, negro, clothing. Grabe! Kaya parang, pag nung mag-networking ako, baliwala sa akin rejection eh. Kasi sa katutak na ano eh, discrimination eh. Di ba? So, di ko ma-appreciate yung kulay ko noon. Pero nung nag-networking ako, doon ko natutunan na dapat matutunan mong mahalin yung sarili mo. Dapat tanggap mo kung ano ka, kung sino ka. Nung natutunan ko yun, unstoppable ako. Sobrang proud ako sa kulay ko. One time umuwi ako ng Bicol, nagbabike kasi ako. Alas 12, nagbabike ako, umiikot ako ng Albay, nagbike. Sabi ng mga tao, uy, ang init, mangingitim ka. Sabi ko, maitim naman talaga ako ha. So ako, wala akong pakialam sa kulay ko kung mangitim ako or ano yun, kasi tanggap ko sarili ko. Yes. Diba? Dapat yun, mahalin mo sarili mo, love yourself. Yes. Kasi yung iba, hindi mo kayang baguhan sarili mo. O tingnan mo to, pag may nagsabi sa'yo maganda, ano reaction mo? Ay, di naman. Tama. Uy, ang pogi mo, ay wala akong piso. Tama. Imagine mo gano'ng reaction. Pag may nagpato sa'yo ng love energy, dapat i-receive mo. May nagsabi sa'yo maganda, uy, ang ganda mo, ay thank you, receive yan. Nagigets mo ba? Hindi yung tinatanggi mo pa. So ako, natutunan kong mahalin yung sarili ko. Okay? The next, ayan. So, yan, ito yung mga leaders ko, mga tao nagtiwala sa akin na ngayon may mga sasakyan na rin. Diba? Yung iba dyan, ating mga onliner. Okay? Tapos, ito, naging part ng Millionaire Circle. Na nag-aral ako, ang award ko lang po, most punctual. Hindi po ako magaling pagdating sa school. Okay, bakit na-awardan ako? Kasi ang school namin malayo sa bahay. First trip, 5 AM, sumunod, 7 AM. Kaya kailangan ko sumabay sa 5 AM. So, ang award ko lang most punctual. Okay, section 2 lang naman po ako sa school namin. O, hulaan nyo ilang section kami? Dalawa. So, nasa last section ako. Diba? Tapos dito po, na-awardan din po as part din po ng AIM1 Top 20. Then, Global Ambassador Prime. Yan. Okay. Then, ito po yung mga leaders na naging part din ng Top 500. Then, ito yung mga leaders ko ng mga nakapag-for good, mga OFW before. Then, ayan. So, mga leaders from Hong Kong, Singapore, sila yung motivation ko bakit nagsisipag para matulungan sila makauwi ng Pilipinas for good. Then, ito yung mga onliner ko dito sa Santa Rosa. Yan. Then, yan. Second car, third car. So, yan. So, mas bigger na resulta. Okay? So, yan po yung nangyari sa akin nung ginawa ko yung negosyo. Ngayon, okay na ba magsulat? Okay. So, ngayon, yung iba, sino po yung first time? Di pa member? Taas kamay. Taas. Bilangin natin para